Paano ba mag-loan ang isang OFW na nakatira na o nagtatrabaho na sa Greece? Yes, hello mga kabayan. Nandito po ako si Papa Lo. Nandito naman po para mag-base po ng bagong information. So, kamusta po kayo mga taga-Greece, mga kabayan po natin, mga OFWs? Meron po tayong magandang balita po para sa inyo. Yes po, alam mo ba na pwede ka po mag-apply ng loan, lalo na mga OFW na taga-Greece? Pwede po kayo mag-apply ng loan kahit po nakatira na kayo o nagtatrabaho na sa Greece. Either caregiver ka man, nanny, technician, plumbers, teachers, kung ano man po profession nyo na nakarating ka sa Greece. Kung ikaw po ay na-hire ng Greece, pwede ka po mag-apply ng loan kahit ka po nasa abroad na. You can apply loan as much as 100,000 to 400,000 as long na meron ka pong work contract or truly immigrant ka na po sa Greece. You must be 21 years old to 59 years old. Dapat meron ka pong work contract or meron ka na pong immigrant. And then you must have a salary of kung equivalent to 40,000 or above. Dapat ang basic salary po na nakalagay sa contract must be 40,000 in pesos, ang equivalent or more than. And then kailangan po at least nakatira ka na sa Greece at least 2 months or above. Kung baguhan ka pa na sa Greece, bago darating hindi ka pa pwede mag-loan. So, meron ka dapat at least 2 months na nag-stay ka na sa Greece or more than. And then, dapat meron ka nagpapadala ka na po at least 2 or 3 months na nakapagpadala ng remittances sa Pilipinas. So, yan po ang mga qualifications para doon sa mga pwede mag-apply ng OFWs na nakatira na or nagtatrabaho na sa Greece. Isa po sa pinaka-importanting kailangan nyo po ay meron ka dapat co-maker. Yung co-maker mo dapat isa pong relative mo, close relative mo na nakatira sa Pilipinas. Kasi siya po ang mag-asikaso ng loan mo habang ikaw ay nasa Greece. Kaya nga ito tinawag na OFW Abroad Loan. So, yung co-maker mo, kailangan isa po sa close relative, either asawa mo, anak mo, parents mo, or kapatid mo. Other than that, hindi na po pwede sila maging co-maker. So, kailangan meron kang co-maker na mag-represent sa'yo sa loan mo sa Pilipinas. So, para sa complete details, para maintindihan nyo po kung paano mag-apply ng loan ang isang taga-Greece OFW, panoorin nyo po ito na video. Okay, so ito po, mga kababayan po nating OFW na nasa abroad, mga overseas workers. Ito na po yung mga requirements na kailangan po nating isubmit para po sa pag-apply ng OFW loan while nasa abroad ka. So, patatandaan po natin, dalawa po yan na kailangan nyo ma-fulfill. Una, yung requirements mo, and then secondly, yung co-maker mo or yung relatives mo na nasa Pilipinas. I want to reiterate po na dapat po yung relative or co-maker mo na siya magpa-process ng loan mo sa Pilipinas o siyang i-recommend mo na co-maker mo, it must be close relative mo talaga. Is either parents mo, wife mo or partner mo, wife or husband mo, or anak mo, or kapatid mo. Sila lang pong 4 ang pwede pong qualified na maging co-maker mo. Kasi sila dapat ang nag-receive ng inyong remittances. Kung ikaw po ay may live-in partner, pwede rin, pero make sure na mayroon na po kayong anak. Kung wala po kayong anak, hindi po siya qualified. Kasi kailangan nyo po, kung may live-in partner ka, kailangan mo yung birth certificate ng anak nyo to prove ang relationship nyo. So, other than that, hindi na po qualified. Kung sabi nyo pa, iba-iba pang mga friend nyo lang ang nasa Pilipinas, co-maker, or tita nyo, or
classmates nyo or girlfriend nyo, boyfriend nyo, hindi po sila qualified. Ang qualified lang ay yung mga close relatives na binanggit ko na po. Okay? So, unahin po natin yung basic requirements ng mismong OFW na mag-a-apply. So, ito po siya. First, you must have completely filled up application form. Ibigay na application form, dapat ma-fill upan mo po siya via online. Isasend sa yun via email, tapos fill upan mo po siya, pwede nyo po siyang i-edit through PDF, then isend nyo po pabalik doon sa office. Then, you must provide 2 government-issued valid IDs. Especially, kung ano yung work ID mo, or visa mo, or passport mo, na ID mo, legal ID mo po sa abroad. And then, you must provide 2 pieces, 2x2 photos mo. Then, kung meron kang electric bill or water bill, yan naman pong electric or water bill, dun po sa Pilipinas na kung saan ka nakatira. At least, ma-provide mo po yung latest electric or water bill. Okay? And then, ito na po yung mga major requirements mo as OFW. You must provide the latest contract or certificate of employment mo dito sa Europe. And then, passport. Yung photos ng passport, mas maganda po, i-photo nyo na po yung front, yung mismong details na po na passport mo, and then, yung mga entry stamp at yung mga exit stamp na nandoon sa passport mo. Kailangan po yun. And then, next, mag-provide ka po ng working visa mo or copy ng resident visa mo. Isa pa po yun. And then, you must provide OEC, Overseas Employment Certificate. Ngayon, depende na po yan yan po kasi, bine-verify po kasi yan sa POEA kung totoo ka talagang legally na overseas worker ka. So, doon yun sa OEC nila malalaman kung totoo ka ngang overseas worker. And then, you must provide at least 2 or 3 months latest remittances na pinadala mo. Kung pinadala mo man yan via online, via BDO, via mga money transfers, ang importante po, magkapag-provide ka at least 2 or 3 consecutive months na nagpadala ka ng remittances doon sa co-maker mo. So, yan po yung mga requirements para doon sa OFW na mag-a-apply ng loan. Okay? So, next, punta na tayo doon sa co-maker or co-borrower mo na requirements. So, binanggit ko na po kung sino yung dapat na co-maker mo. And then, ito po yung requirements po niya. Mag-provide po yung co-maker mo ng 2 government ID. Government issued ID. Hindi po yung pang school ID po Hindi po yung pang kung ano-anong ID lang po dyan sa mga asosasyon or mga fraternal. Ang importante po yan, passport, kung meron siyang passport, driver license, kung meron siyang driver's license, kung TIN, kung meron siyang SSS, yun po ang mga kailangan pong at least 2 lang po doon. 2 government issued ID. And then, same with you, meron po siyang 2 pieces, 2x2 photos din. Ngayon, if in case yung co-maker mo yung ay asawa mo, mag-provide po siya ng marriage contract nyo kung asawa mo siya. Ngayon, kung anak mo naman po siya, mag-provide po siya ng birth certificate na ikaw po ay ang kanyang anak niya. O, yan po. So, yan po ang pinaka-requirement po na kailangan mong ma-provide, ma-ready para po sa pag-apply ng OFW loan dito for Europe. So, lahat ng po yan ay pwede nyo pong i-transfer or i-send via the email na ipoprovide po sa inyo. So, doon ko po mag-communicate. And then, i-add din po kayo sa Facebook para time to time mag-communicate po kayo ng office para sa updates ng pagpaprocess ng loan nyo. So, ito po, kailangan po talaga lagi kang may constant communication sa Facebook or sa kung saan sa
Viber man o saan medium kayo nagko-communicate. Bibigyan ka po, tatanungin ka po kung saan ka pwede ma-communicate po nila agad. Kasi magkakaroon po yan po ng actual video call para sa pagpapaliwanag sa inyo ng OFW loan. Magkakaroon po ng video call po sa inyo, and then video call din po doon sa co-maker mo. Halimbawa, kung nasa malayong lugar siya, hindi siya maka-visit sa office, mag-video call po yan para ma-communicate po yung co-maker mo at ma-verify na siya po talaga yung co-maker mo. Yes po. So, ang iba pa mga, kung nais nyo po na mga breakdown na mga computations, magkano yung makukuha nyo, i-discuss na po yan sa inyo ng office na siya po mag-a-approve ng loan mo. Bibigyan ka po nila ng complete computation. Kapag na-approve ka na, bibigyan ka po ng complete details po ng computation at mga fees. Lahat po yan i-discuss po sa inyo. Lagi niyo pong tatandaan, sa pag-apply ng loan, wala ka pong ilalabas na pera. Huwag ka po maglalabas ng pera sa pag-apply ng loan. Yan po ang importante nyo maintindihan po. Hindi ka po hihinga ng pera para kapalit sa pag-accept mo ng loan. Wala ka dapat pong ibibigay o ilalabas na pera. Tandaan niyo po yan. Don't give money, don't give anything or in particular, kasi itong loan na to is no collateral loan. Wala ka rin po ipapalit dito sa loan na to. Kailangan mo lang i-provide yung mga requirements na patunay na OFW ka sa Europe. Wala ka pong ilalabas na pera. Ito na po yung pinakahihintay nyo. Anong company itong magbibigay sa inyo ng loan? So, ang pangalan po ng company po niya is Wise Fund Finance Corporation. Ang Wise Fund Finance Corporation was established way back November 20, 2018. Na-registered po siya sa SEC with number CS20182479T. So, yan po ang legitimate company na duly licensed ng SEC na nagbibigay ng financing sa mga OFW workers at seaman natin. So, meron din po sila mga other services katulad ng tricycle loan, motorcycle loan. Pero specifically, ang pinaka-main objective nila ay magbigay ng loan sa mga overseas contract workers, sa mga kababayan po natin. So, pwede nyo po silang look up sa kanila pong website at meron po silang Facebook page. Bibigay ko po sa inyo yung details kapag sa mga interested na mag-apply ng loan, mga migrant workers natin, isasend ko po sa inyo yung link kung saan nyo po sila mahanap. At meron po sila mga branches po. Ang pinaka-main branch po nila ay nasa Ortigas. Meron po sila sa Ermita, Calao, sa Manila. Meron po sila sa Batangas. Meron po sa Laguna. Meron din po sa Makati. Meron din po sa Bulacan. Ngayon, huwag po kayo mag-alala kung kayo po ay nasa ibang parts ng Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, ay pwede po nilang ma-serve kayo. Kasi kaya nga, meron po silang online process. Pwede po nila kayo ma-communicate kung nasa man ang relatives mo sa Pilipinas, i-communicate nila po yan via chat, Facebook, email, at mobile number. So, kahit saan man po kayo, mag-apply lang po kayo at ang opisina na po ng Wise Fund Finance Corporation, sila na po ang bahala mag-coordinate po sa inyo. Both sa inyo at sa co-maker po nyo. So, bibigyan ko po kayo ng details, guide kung paano kayo makapagda-download ng application form para mapag-fill up kayo. And then, bibigyan ko sa inyo ang lahat ng details, link, at kung sino ang magpa-process po ng loan po ninyo. Ang importante kasi dyan, kung sino yung office na siya po ang mag-handle ng loan nyo. Doon ko po kayo i-connect agad para mas mapadali at mapabilis ang proseso ng pag-apply nyo sa loan. Normally kasi, kung ikaw ay nasa Pilipinas, para apply ka ng loan sa Wise Fund Finance Corporation, it will take 1 to 2 days
ang approval ng loan. Ngayon, kung ikaw nasa abroad na, ang pinaka-minimum po niyan is 7 days. As long na makomplete mo yung requirements nila, ganyan po yan. Hindi bababa sa 7 days po yan eh. Kailangan is 7 or more than. Kasi depende po yan sa completion ng requirements at yung pag-asikaso ng co-maker mo. So, yun po, ganun yung time frame. Huwag po kayo mag-expect na 1 day process po yun. Hindi po, kasi nasa abroad ka. I-communicate ka sa time mo, i-communicate din po yung co-maker mo na sa Pilipinas. So, kailangan nila as much as possible po, kung makomplete nyo agad yung requirements, mas mapapadali po yung pag-approve ng loan nyo. So, yan po. Tandaan nyo po, ang company is Wise Fund Finance Corporation. Ayan po guys, I hope naintindihan nyo po kung paano yung tamang pamamaraan para makapag-apply kayo ng loan. Yung mga taga-Greece po natin, mga kababayan na OFWs, pwede po kayo mag-start, mag-apply. Kung nais nyo po, magbigyan kayo ng tamang idea at support, assistance, PM nyo lang po ako, Papa Loan, at bibigyan ko po ng complete details kung paano nyo po gagawin yung pag-apply. At huwag po kayo mag-alala, wala po akong hinihinging fees, wala po akong hinihingi sa inyo. Hindi po ako hihingi sa ng pera po sa inyo. Wala po kayong babayaran sa akin, tulong lang po ito para sa mga kabayan ng OFW na sa Greece. Kamusta po kayo dyan? Mga kabayan, kung may inas pa kayong tanong, comment, suggestion, saka yung mga gusto pa-shoutout po dyan, kung may mga business kayo sa Pilipinas, business kayo kung saan, basta Pilipino, kung gusto nyong i-plug in ko, i-shoutout ko yung business nyo, PM nyo lang po sa akin at para mas marami pang makaalam ng iyong business. So yan guys, huwag po nyo kalimutan, manalayan palagi at huwag nyo kalimutan mamahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Tayo nyo tatandaan na tayo po tayong tumulong pa rin sa mga kapwa po natin. So this is Papa Loan. Sa mga gusto nais ka pong papasalamat sa mga subscribe at patuloy po kayong suporta. At kung meron po kayong mga gustong i-topic po natin tungkol sa mga loans, financing, cars, sabihin nyo lang po sa akin, PM nyo lang po at we'll talk it over. O, hanggang dito na lang. See you! Mga bahay sa Europe, tingnan mo naman. Lahat ng bubong may mga pwedeng pasukan ng mga big bad wolf. Ayan o, may mga chimney. Lahat na lang may chimney. Pwede, kung sa Pilipinas yan, naku, dyan papasok daw magnanakaw.